Authentic voices, meaningful conversations. Together, we share stories that inspire and lessons that last. Because real lives bring real lessons. This is Pilgrim Talks. Welcome po sa aming podcast. This is Pilgrim Talks and this is the launching. So, we are very privileged to have you with us, right? Yes. As our first interviewist. So, hindi na po kami magpapaligay-ligoy pa. We invited you here to hear from you about your stories, your experiences, hoping that you will inspire us and all our viewers kung papaano po kayo magiging inspiration sa bawat isa. So, our theme is Pilgrim Genesis, Roots and Revelations. Partner? But before that, pwede po bang i-introduce po ninyo yung inyong mga sarili, Pastor and Ma'am, sa ating mga viewers po? Okay, so good evening sa ating lahat. Salamat, Sir Nal and Mary for having us here tonight. First of all, Pastor Ronald Gabayon, the current pastor of Pilgrim Bible Baptist Church since 2009 until today. So I have with me my wife, Sister Joyce. Sister Joyce Baho Gabayon, formerly Baho Gabayon. So, sa ating mga viewers, maraming salamat sa inyong panonood ngayong gabi. And so, meron lamang po kaming series of questions. Please bear with us and hoping that our conversations here will challenge our viewers. So, first of all, this question is directed to Pastor Nal. How did Pilgrim Bible Baptist Church in Narvacan start? Gusto po naming malaman, Pastor. Okay, sige. So, ganda ng tanong. First of all, maganda ang pinagsimulan ng gawain na ito. Way back 2003. But before that, I was a Bible student back then. Kilala ko sa Panginoon 2001, over 20. And I became the members of World in Need Bible Baptist Church. Back then, ito ay pinapastoran ni Pastor Peter Corneta. And 2002, December, sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. So as a young saved person, na ako nagdalawang isip. Sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon 2012 December. Hindi ko makalimutan, sa church na ako natutulog nun eh. Si Ma'am Joyce that time, mga full-time staff na kayo nun sa church. Full-time staff na sila sa church. With regards to Bible school, sa head up ako ng at least 1 year sa kanila. Kasi medyo mas nahuli sila sa Bible school. Saan full-time na po kayo lahat? Si Ma'am Joyce, full-time na siya. Ako, 2001 na save. And then December, natutulog na kasi ako nun sa church. Sa Antipolo po yun, Pastor? Oo, sa Antipolo ito. Malapit na yung bahay namin doon. Actually, bahay ng kuya ko yun. Hindi namin bahay yun. Kasi galing ako sa mga barkada bago ako na-save. So, akala ng kuya ko ay nag-division ako or nag-drugs or anything. So, kinuha niya ako doon sa Antipolo from Cainta. So, doon ako nag-stay sa kuya ko. Ngayon, malapit pala doon yung church. So, it so happen na may worker na nagtyaga sa akin na lakay. So, it was Pastor Andrew. Sana mapanood niya ito. Pastor Andrew na kapastura ngayon sa Pilar. Actually, mga original namin silang kasama. Pero mamaya, isi-share ko yun. Pero sa inyo, yung kasama namin originally. Si Ma'am Joyce, hindi siya original na kasama sa team. Actually, she's not the original part of the team. May konting nangyari na sasabi natin na siguro paraan din ng Diyos yun. Makasama siya. So, kasi ang aming pianista noon, lalaki dapat, hindi siya. Hindi siya yung kasama namin. So, yun, nakakaya ko sa church and then doon ako natutulog.
simbahan. Mga Sunday school rooms, marami kasi mga Sunday school rooms doon. So doon ako natutulog sa mga Sunday school rooms. Tapos ako naglilinis, then doon pinapakain ako ng mga worker doon sa simbahan. And then December, doon ako natutulog sa pulpit sa taas, second floor sa church. Doon ako makatulog, di ko alam bakit. Basta naalala ko December, hindi ko maalala kung anong day, anong oras yun, nasa gabi, doon makatulog, December. Tapos nakita ko na yung sarili ko na nasa altar na ako nananalangin. Naalala ko na sinusuko ko na yung buhay ko sa kanya. Sabi ko, Lord, kung alam kasi kung anong gagawin ko that time. Sabi ko, bahala na ko kayo. Ano yung gusto nyo, susunod na lang ako. So, 2002. And then, yun na. Full time na ako sa church. Encourage ako ni Pastor na dito ka na stay, paalam ka na sila. Dito ako tumira. Then, nalala ko yung unang tanong sa akin ni Pastor Peter that time, marunong ka ba mag-swimming? Hindi ko kaunti. Marunong ka ba mag-invite ng mga bisita? Sabi ko, itatry ko po. Kasi siyempre, hindi pa tayo sanay sa ganung mga gawain. So sige, sabi niya, dito ka na matulog. Baka may mga gamit mo. So nagstay ako doon sa church, 2002. And then, little I know, 2003, ay mag-start si Pastor ng gawain. Hindi namin alam yun eh. Kasi meron siya naging kaibigan na mga Hawaiano, yun nga sina Mamang Jeffrey, saka si Ate Helen, na nag-Narvacan sa Subic. Bumalik sila from Hawaii at meron silang passion na magkaroon ng baptist sa Narvacan. So it so happen na kaibigan ni Pastor Peter. So ready siya for planting churches kasi yun talaga yung yun yung porte. Yun yung talagang design ng Panginoon kay Pastor Peter. Planting churches. So kaya sinama niya kami. So, the time Bible student ako naman, first year, going to second year, first sem. And then, kinausap niya ako noon, naalala ko. Hindi ko lang maalala paano niya kinausap si Pastor. Pero ako, sinabihan niya ako, sabi niya, ilutahan niya ako dun sa dorm. So, yung mga panahon na yun, medyo nabigla ako kasi bihirang ginagawa ni Pastor na ibisita sa mga dorm ng mga Bible students. So, nagulat ako. Ibig sabihin, something important kasi sinadya niya ako sa dorm. So, lumapit siya, naupo, nakipag-usap. Sabi niya, gusto mo bang sumama sa misyon? Alam ko lang noon, lang kami siguro, isang linggo o isang buwan, tutulong lang kami. Hindi ko alam na maiiwan pala kami ng matagal dito. So, sabi ko, sige po, walang masama. Sama kami. So Andrew ako, then, yung driver namin sa church, saka yung technician, taga-ayos ng mga sound system noon, si Brother Buboy Songko. Baka mapanood na ito. Kasama namin yung original. And then si Ate Lab. And then yung aming pianist ay lalaki. Dapat. Hindi ko ma-recall yung name niya sa isang church. Pero yung reason bakit hindi namin siya nakasama ay bumalik siya sa church pero may ibang reason na alam namin na personal reason. So, supposed to be lalaki yung pianist, hindi si Ma'am Joyce. So, dahil kulang kami ng isa at kailangan ng pianista, ang time na yon, staff ka ng Compassion? Yes. Staff ako ng Compassion at the same time. Ako yung isa sa mga tawag nito, dalawa kasi kami na staff particularly sa yung tawag yung position na yun, case worker. Case worker kami, dalawa kami actually that time. Ako yung dalawa kami, kay si Sister Mary Rose, yung pangalan mo. Katoka. Mary Rose ang pangalan niya. Kasama ko na kasi student siya that time, nag-aaral. And then, kasama ko siya, partner ko siya sa as being case worker. We handle at least 300 plus mga bata under the Compassion Ministry. So, dahil nakitaan naman ako ng passion that time na nag-piano na rin kasi. Kasi that time, ang pianista rin namin sa Ate Wawi. Pero after ni Ate Wawi, wala nang sumunod sa kanya. So, ikaw yung pumalit? So, ako yung pumalit noon na nag-piano that time sa church. Kasama ko rin dati na nag-fund din si Kuya Jerry. Nagsasalitan kami ni Kuya Jerry.
Ngayon si Kuya Jerry, ano siya sa Bato. Engineer siya sa Bato ngayon. Then salitan kami, kung siya yung nag-accordion, ako naman yung nag-piano dun sa Antipolo during services. Wala na that time si Atleto. So dahil siguro yun, doon sa part na yun, kinausap na rin ako ni Antonio. Pero ka ni Pastor sa office ng compassion. Oo. And then tinanong nila, sinabi nila, gusto ko sumama sa Ilocos. Yun, so doon na buo yung team namin. And then, tumating kami sa Narvacan, November 13, 2008. Pero bago kami nagbiyahe noon, ay siyempre may mga pinuntahan pa tayo noon ng mga ministries. Yung mga disciples namin, pinanapan namin ng mag-aalaga. Kasi hindi kami basta-basta umalis. Kasi may mga naiwan kami mga Bible studies, outreach. So naghanap kami ng mga hahalili at papalit. So yung mga dinidisciple ko, yung mga barkada ko sa church, yung mga kabatch namin sa Antipolo Youth Alive. Meron kaming anya nun the Antipolo Youth Alive. So pinausap ko sila para sila na yung magtuloy na mag-disciple doon sa aking mga disciple. So doon na buo yung team. And then naalala ko nung gabi na yun, bago tayo bumiyahe, nasa Amuno tayo doon sa church ni na Pastor Malikdem. Doon kami nag-ipon-ipon ng gabi, kasi gabi-gabi nagbiyahe. Kasama na namin si Tita Helen, si Manong Jokri, nasa Hawaii noon si Tita Helen ang kasama namin nagbiyahe. Alala ko na yun, dala namin sasakyan. Yung sasakyan pa ni Pastor Peter na red, na L300. Yun na siguro naabutan yun. Wala na yun. Si Hilux na sasakyan ni Pastor Peter. Yung L300 na red, ang dami namin experience doon. May mga times na bumabalik kami na kumukuha ng mga gamit. Kasama yung mga gamit. Siksikan kami sa loob. So that time si Pastor Jeter, maliit pa nun. Kasi high school pa lang hindi pa yata high school. Going to high school pa. Tapos si Pastor Jairi, saka si Shaban. Wala pa si Joser nun. Kasi made in Ilocos na si Joser. Tatlo pa lang kasama namin nun. Bata pa nun si Shaban. Magkakasama kami. So 5, si Pastor, si Ma'am, si Pastor Jeter, Pastor Jairi, si Jayban. Ako, si Pastor Andrew, si Buboy, si Ate Lab, saka si Mindors. So, bali, 10 tayo. 10 kami na team. So, biyahe kami noon, gabi ng 12 ng November. So, nakarating kami ng Narvacan ng early morning, November 13, 2003. So, doon kami nagstay sa bahay ni Ate Helen sa Subic. So, District 3. Right after that, hindi kami natulog kahit po yan. Kasi excited kami. First time ko in Ilocos. Tapos sabi nila na, may sinabi si Tita Helen na, makakainin ko kayo ng jumping salad. So, syempre, curious ako ano yung jumping salad na yun. Kasi hindi sila yung pag-salad. Macaroni, Matatamis. Okay, matatamis. Wala kami idea na yung jumping salad pala, ipon. Nabuhay. Nabuhay na inilagay sa kalamansi. Literal na jump. Literal na buhay, na jumping. So, tapos, hindi kami natulog noon kasi pagdating namin, sa likod ng bahay ni Tita Helen, walking distance, dagat na. Galing kami ng Antipolo, syempre wala na kami dagat nun bundok yun Talaga, liguan kami halos araw-araw, no? Ligo tayo. Pero Pastor, before po kayo na pumunta dito, zero knowledge kayo about Ilocos, sir? Yes, kasi first time, ano kay Ma'am Joyce, nagabagay ito First time mo din yun, ma'am? First time. Okay. Si Pastor hindi niya first time. Kasi bago kami pumunta dito ng 2003, nakapag-preach na siya dito. Okay. Kasama niya si Pastor Barbaso. Nakita niya na yung lugar. So pangalawang balik niya. Pero halos kami lahat ng mga staff, first time talaga namin sa Ilocos. So zero knowledge kami sa itsura. Hindi pa uso nun yung smartphone. So wala kang idea para makita mo yung itsura, di ba? Ano pa nun ang cellphone pa natin yun, yung Motorola. May antena. Yan, naalala niyo yun. Yung mga cellphone. So wala kami idea kung ano yung itsura ng Ilocos. Pero maganda siya. So ligo kami. Ang visitation namin nun, hapon, no? Every day, nag-visitation kami pagdating namin. Pero nung dumating kami na 2003, pahinga muna, kain, asya, relax. Nabukasan,
diretso trabaho na kami. Kasi gabi-gabi, nag-host tayo nun ng evangelistic. 3 days straight, 3 nights na evangelistic. So paghapon, nag-invite kami, nag-visitation sa training. Kasi nasama na namin yung mga tao. Dinadala namin. Tent pa lang nun dati doon sa bahay. Sa likod ng bahay ni Tita Helen. Tent pa lang yun, tent. So kami, visitation, partner ko na si Pastor Jaire. Kami dalawa ni Pastor Jaire yung partner doon. Doon kami sa Laod. Doon namin nakilala sina Ate Melly, mga dati silang born again, may background na born again. So, na-invite namin sila, pati yung mga churches doon, invite namin, puntahan sila. So, ang dami, paggabi, dami talagang dami kumaatin sa evangelistic. So, siya yung pianista, kami ni Pastor Andrew, salitan, song leading, sa nag-MC, sa Tilabang, taga-kanta, reading special number yon kasi kahit hindi mag-practice, lagi may awit na ready. Siya yung singer namin. So, kompleto talaga yung team, kung titingnan mo, ideal siya, but not perfect. Ideal team kami, kung tutuusin. But we're not perfect. Team back din, kasi alam naman natin na nagde-depende lagi yan sa biyayang Panginoon. But we really enjoy the first week, the first month. So, umaga pa siya, ligo sa dagat, tapos sa hapon, visitation, nag-ready kami ng mga songs. No, so, nakakasama na natin doon yung mga kamag-anak ni Tita Helen na galing born again, sumama sa amin kasi nalaman nila na nag-start ng gawain. So, gusto nila sumama. Iba pa nga doon, nagpakilalang pastora. Iba. So, sinama namin sila sa team. Pero siyempre kami yung mga nag-i-spearhead ng lahat ng preparation, everything. So, dun sa nag-start, 3 nights na evangelistic diretso. So, nakasuboses si Pastor of the time, rinig sa may paligid, naka-tent lang, di naman close yung maraming nasisave, maraming tumanggap, maraming pumupunta. So, kaya kung titingnan natin yung pag-uumpisa ng pilgrim, hindi pa siya pilgrim noon. Whispering Hope Bible Baptist Church. So, kinakanta yan sa mga caroling. So, yan ang unang pangalan, Whispering Hope Bible Baptist Church. Yun pa yung pangalan nun. So, ang saya nun, nung magkakasama kami. Kompletong team, sabi ko nga, ideal team. We have a good preacher, talagang dynamic preacher si Pastor. So kami naman ay talagang maganda rin yung namin, supportive, samahan. Although naiilang pa kami sa kanila kasi mga staff sila eh. Kami Bible students. Sa Antipolo, separate kasi yung Bible student doon sa full-time staff. Pag may mga pasyal sila, kami Bible student, iwan. Natay kami sa church eh. Pero sila kasama yan, sila. So kami naiiwan. Kaya nung nagkakasama na kami, doon lang na-build up yung strong relationship. Mostly sa church kami humahawak ng young people. Mga staff kasi, lang yun sila sa ibang area sila eh. Malaki kasi yung gawain doon sa Antipolo that time. So kaya nahahati kami. So kaya excited kami lahat nun. Yung unang mga buwan, unang mga pangalawang buwan ng gawain. Excited, ang saya. Tapos, siyempre, yung excitement, nawawala eh. Kasi here comes the testings. Dumating yung mga pagsubok. Doon na-try na yung excitement na napalitan ng challenges. Tapos, napalitan ng nag-iisip-isip ko, sabi niya, talaga ba dito tayo? May mga doubts po, Pastor, gano'n. Oo, yung mga doubts. Ako akala ko, hindi kami magtatagal sa Ilocos. Babalik kami ng Tipolo kasi student kami eh. Baka tapos second year ako, first sem. Time eh. So, hindi namin alam na mag-stay na kami ng matagal sa Ilocos. And we fall in love with Ilocanos actually. Hindi namin alam yung salita. May one time na sinundo kami ni Pastor nabisita kasi dalawa kami mag-partner din. So, sinundo kami bisita. Tapos, hinihintay namin. Hindi pa namin alam na yung mga Ilocano malalakas magsalita. Kasi kami Tagalog ako eh. Pag may nag-raise ng voice, akala namin may nag-aaway. Pero ganun pala talaga. Normal lang yun sa mga karamihan sa Pilipinas. So may isa sumisigaw siya, hinihintay niya siya ng isa, ready na yung isa, pero may isa na hindi pa. Sumigaw siya, sabi niya, "Oy, nagbayag ka. Bayag kayo." Na. So siyempre kami, wala kami alam sa Ilocano. Sabi ko kay Pastor Andrew, bayag daw. Ako ng tao, kasi siyempre,
sa Tagalog, yung salitang yung nagbayag, parang iba yung pagkakaintindi. Siyempre sa mga Ilocano, naiintindihan yan. Pero sa mga Katagalugan, iba yung ibig sabihin niyan. Tawa kami ng tawa. So, lately lang namin nalaman na yun palang ang ibig sabihin nun. So, marami mga magagandang mga memories. Pero yung nag-visitation tayo sa Taltalon, yung hinabol kami, ito mga yun. Yung sa akin naman, sabay bantay abot that time. Lalakad lang kami noon kasi wala pa talaga sa Wala, sakyan. After sa ano kasi, during that time, sabi ni Pastor Peter that kailangan namin na mag-expand. Lumabas din out from Barangay Sulbek. Barangay Sulbek. So, ang sunod ng Sulbek is Bantay Abot. So, dito kami papasok sa looban talaga. And it so happened na yung binabisitahan namin doon sa medyo looban. Si Mahalia pa yata yun, yung binibisitahan. Sa loob yun. Looban. Pasok siya. That time, I think parang tapos na ang kuan ng mais. Ayun, naani na. Naani na yung dates that time. And then, syempre yung baka, yung sa may nakatali. So, naglalakad kami, mahaba pa naman yung palda ko, ako. Tapos, nung habang naglalakad kami, pauwi na kami yung ganyan. Gumalaw kasi yung baka. Nung gumalaw doon, natakot ako, nagtakbuhan na kami, kaya actually hinabol kami. Nagulat din kasi yung baka. No, nagulat din Actually, kasi. mababait naman talaga yung mga nagulat na siguro parang nagkagulat. So, siguro, nagulat yung baka, siya yung nakita, hinabol siya na. Habol na. Si Ate Love, iba yung daan na pinuntahan. Ako rin, iba rin yung daan na pinuntahan. Kasi kami ang dalawa na sila magkasama na tayo, saka dun sa As kasama pa namin yata si Buboy that time. Kami, na kuan. May times kasi na magkakaiwalay kami ng area, may times na sinasama namin sila. Yung kami sabi ni Joyce, sinabi kami ni Pastor na mag-expand tayo, labas tayo sa Sulbek. Yung mas malapit, yung kaya na natin nakarin. So, magkakasama kami pumunta ng Bantay Abot. So actually, ang una natin gawin doon is yung pamilya ni Sister Nobel, Abrales family. Yun yung mga unang family na Nobel, na napuntahan doon sa Bantay Abot. Yung pagpakyat lang noon. Yung malapit kina Sister Rosel. Actually, kilala nila si Sister Nobel. So, doon mismo, doon yung una namin gawin ng mga family. Naglalakad lang kami po tayo. So, enjoy naman kasi sanay tayo maglakad doon. Actually, sa visitation, di kami sanay sumakay talaga. It's really a blessing dahil nadala namin dito yung gano'n attitude and spirit na mas gusto namin naglalakad kaysa sumasakay. At saka dati hindi pa ganun kainit no, Pastor? Saka siguro dahil wala pa rin resources. Yun din. Wala pa rin talaga. No choice. No choice talaga. Lakad talaga kami. May motor si Pastor the time. Pero lately na yun wala pa yun yung red. Pero lagi sasakyan niya. Siyempre, hindi pa naman marunong drive. Hindi pa rin mag-drive si Pastor, si Buboy lang marunong. Saka di mo lang pwedeng gamitin sa visitation yun. So talagang, sinimula namin sa lakad. Lakad talaga siya. So, yun yung mga unang mga buwan, 2-3 months. Alam niyo naman sa gawain, sa umpisa, gano'n talaga may mga gano'ng moment. And then, yun na nga, dumating na yung time na may mga struggling moments na. Yes. Tapos, yun na, nawalan kami ng supporter. After 1 year, nag-stop yung support. Pero bago yun, yung support namin kasi doon, ang tawag namin sa Coke is soda. Soda o social. Fully fully supplied kami. Fully supplied kami noon. Soda, case ang dumarating sa bahay. Si Brother Greg actually ang taga-deliver. Hindi pa siya nawid noon sa Panginoon. Napataya pa siya ng wedding noon. Si Greg, baka mapanood na tatay ni Sir Adonis. Relate pa yan sila noon. Pag pumupunta kami sa lugar nila, sila ni Adonis, saka ni Arlon, lagi nagtatago sa palda ni Sister Melly. Kasi takot na sila sa amin na naiilang sila. Under desire. Parang gano'n. Literal. Literal na under the saya. So si Sister Melly pala ang masipag ng church na si Brother Greg talagang hindi pa. Pero siya yung nag-deliver sa amin ng pagkain, ng supply, kasi siya yung inutusan niya ni Tita Helen. After a year lang kayo? After a year, yun na nga, nag-stop yung support. And then, syempre, may mga naakay ng families nun. Pero syempre, hindi pa ganun naturuan na mag-support sa ministry. So, syempre, ang
nagagawa pa lang nila, magpunta sa church. Yes. So, syempre, nag-aaral pa si Pastor Jet, si Jai. School na sila. Sila. So, nag-start no na kailangan namin sumikap para mabuhay. So, yun. Na-experience namin paano magtaltalon. Nakikiano tayo ng mais. Anong tawag doon? Bukis. Nagkiawag yun din. Bukis. Ang bukis si Bukis. mais. Balad, pastor, Wala, magbalat ng sa hapon. mais. Tapos, yun nga, kasama na namin no si Badagari, saka Badre Elmo. So, dun sa kanilang gapasan, nakikiano kami. Sika. Sika yun. Magbunot na. Magbunot ng mga itatanim. Sika. Sika ang tawag nila doon. So, binabayaran kami, tuntua kami that time. Wala kaming alam kasi zero knowledge kami doon. Alam lang namin kumain ng kumain ng kanin, pero hindi marunong magtanim. So na-try namin lahat yon. Naggapas din kami that time. Tapos nagtinda kami ni Pastor ng frozen. Hindi ko nakita si Pastor na talagang naglako talaga siya. Hindi ko nakikita sa kanya sa Antipolen kasi tingin ko sa kanya ng big shot eh. Pero nakita ko siya nung pumunta kami dito. Ginawa niya yung lahat para lang sa gawain. Kahit siya mismo, nagtinda siya, hindi such time na sabi namin kami na lang Pastor. So yun na, nagkapas kami noon. Tapos, nanda kami ng isda. Pero late, yun eh, medyo late na yun. Latter part na yun. Kasi, nadagdagan kami sa team. Dumating si Pastor J, Di Makulangan, sa si Mang Weni. So, galing sila Batangas na medyo struggling. So, nung pumunta sila dito sa Ilocos Sur, naganap sila ng church. Nakita nila yung Whispering Oak. Hindi pa sila nagpakilala ng mga manggagawa sila noon. Na-revive sila. Hanggang sa in-encourage sila ni Pastor na, sama kayo dito sa team. So actually they are the best additional back then. Kasi si Pastor J, siya yung tumayo naming senior. Dahil graduate talaga siya ng Bible School. Older brother namin, ni Pastor Andrew, that time. And then, hindi rin tumagal yun kasi lumabas na si Pastor Andrew eh. Nagbalik siya sa Manila. So, naiwan si Pastor J sa Kako. Pero that time, kasama na namin noon si Pastor Mike saka si Richard. Bago-bago pa sila. Sumasama na sila sa amin. Tumitira din sila sa sa dorm namin. Isang bahay yun na pinahiram sa amin sa Subic. Pinati namin sa Cortina. Yung mag-asawa, si Pastor J saka si Weni. Kami sa kabila. Cortina, biblical lang. Cortina. Oo, yun natin talaga. Oo, yun yung, pero masaya. Pero nung mga panahon na yun, hindi namin naiisip yung hirap. Hindi ko lang alam Pero basta, mahirap siyempre, physical, napapagod ka, kailangan mo magtinda, kailangan mo magtantal-talon. Pero, on my own personal experience, hindi ko naman naramdaman yung hirap, but rather yung joy. Basta masaya siya, that time. So, habang lumalaki mga bata, dire-diretso lang kami sa gawain para that time si Pastor makapag-ready siya talaga, makapag-prepare. Doon niya tayo sinabihan na mag-aral. Kasi nga, yung kapitbahay namin noon, si Ma'am Canosa, teacher sa ICE. Registrar siya dati sa ICE sa Nervacan. Sinabihan nila kami, ba't hindi kayo mag-aaral? Mayroon namang scholarship. Scholarship yun, Abe. Scholarship sila. Ako din na, Abe scholarship. Hindi academical, pero meron kami scholarship na nakuha. Pero nag-aaral kami, pinayagan kami ni Pastor. So, naisip namin na magandang avenue na yung eskwelahan ay maging way para may preach yung gospel. Yes. So, nag-enroll ako. Pero yung purpose ko talaga noon, kaya ako nag-enroll, hindi para mag-aral. Kasi wala na sa aking wala na sa isip kong mag-aral talaga. So, ginamit ko na lang yung pagkakataon. So, pasok sa school, and then everyday, lahat ng makausap ko noon, surwining ko. Share ako ng word of God. So, doon, na-win natin yung first young people na naging asawa ni Pastor Andrew, si Ma'am Madeline.
Ay, sa school po. First fruits yun. So, pangasawa ni Pastor Andrew. So, and then, Ang kwan din kasi, isang reason din kasi kung bakit kami kung bakit tayo nag-aral in that time. Nag-start na rin kasi si Ma'am Eva ng Hope Learning Center. yun, tama. Nag-start ng Hope Learning Center and may mga enrollees kami within the sa barangay. Pero yung mga parents kasi noon, graduate sila ng education. So na-challenge si Pastor kasi ang tanong nila, ano po ba ang natapos ng mga teachers? Oo, tama yun. That time. So nung sinabi niya ni Pastor na Christian education, hindi naman nila alam kung ano ang Christian education. And that is graduating in Bible school. So dahil yung time na yun na sinasabi na sa an opportunity din kasi magkatabi lang talaga yung bahay namin. So during that time, inalok na rin na kami ng mag-aral sa ISPS. So rinap namin yung opportunity because of that kind of questioning ng mga parents before na yun nga na ano ba ang natapos namin. Kasi yung may mga kaya kasi yung parents. Diba? So, syempre, since private school, parang tinatanong nila ano ba yung kapasidad ng mga teacher. Blessing din yun kasi na-challenge. So, yun, isa pala yun sa mga purpose. Sa kanila yun, sa part ko kasi, yung purpose ko talaga, hindi talaga mag-aral. Pero nagtuturo din ako na naalala ko eh. Sa tatlo tayo actually na nagtuturo. Oo. Ikaw, si kay Gia ka, sa amin ni Ate Lab, ako ang nursery, si Ate Lab ang nasa kinder, si Ma'am Eva ang nasa prep. So, si Sir Adonis na gano'n yan, na nag-aral na sa Aral. HLC, Hope Learning Center. Mga unang mga pupils namin. So, yun, kung bakit nakapag-aral kami din sa ISPS. Through the help of Ma'am Canosa na nagbigay sa amin ng opportunity yun sa school din nung mag-aral. Through the AVE scholarship. Na nakakatuwa yun, may mga ginagamit ang Diyos. Kahit hindi sila members sa church, makita namin na yung mga tao sa paligid, ginamit sila ng Panginoon, part of the plan, paano mabubuo yung church natin ngayon. Nakita ko yun kung gaano kagaling sila yung time na yun. Pero blessing kasi dahil yung sa gitna ng struggle, doon natin nakita kung paano kumilos ang Panginoon sa... May time nun na nagkapi-kapi lang tayo, no? Mula umaga, hindi natin namalayan, nag-usap-usap tayo, maghahapon na, walang nagtatayuan, nagpupuan na kami noon, sa pastor, sinumam kami. Hindi nag-iisip kami noon na, ano kaya, tatagal kaya tayo dito, or ano kaya ng Panginoon. Kasi syempre, ang hirap talaga ng mga panahon na yun. Nakikita namin na wala kaming gagawin, walang mangyayari talaga sa ministry. Kaya, doon ako nasanay. Punta kami sa bukid, natawanan ako ni Badagari noon. Ano ni Badagari ito? Kasi di ako marunong humawak ng itak eh. Dami kong sugat. Dahil lang dyan, sa itak na yan, kasi di ako marunong magsibak ng kahoy, di ako marunong magpaapoy nung... Kasi lutuan namin noon, Kalan na po. Oo, yung pagsisiga ka, aapoyan mo. Hindi ko naranasan yun sa Antipolo dahil puro Shelley. Siyempre dito, kailangan magtipid. May Shelley naman, sila pastor nun, pero ginagamit kasi for the emergency. Lalo sa mga bata, pag pumasok sa umaga, para mas mabilis ang kaluto. So pag kami na, talagang nag-start kami doon sa kahoy. Hindi ako marunong, kaya minsan, isipin mo, nakakailang minuto na lumilipas, di pa ako nakapagpapoy. Schedule tayo magluto. Oo, schedule kami mag... Hindi ko na rin ako natuto magluto. Nakatawanan. Si Ate lang, marunong kasi magluto yan. Hindi siya magluto. Kami, kaya pag kami na-assign magluto, alanganin kung kakain ba yung iba or... Napapadayet ng Papadayet ng... Pero meron yun, hindi alam ni Ate Love. Doon sa may bahay natin doon, may tumubo na patola. Wild. Sa may Malapit yung CR. sa may harang. Oo. Kabatiting aso ang tawag dito. Hindi pala yung kinuulam dito. Pero dahil natuwa kami, ang daming bunga. So niluto niya talaga. With sardinas. Tapos ang bango. Gabi yun, Excited kami, bango, sabi sabaw. Yung tinikman namin, tayo kami lahat. So Peter din, nagsalita tayo siya. Ayun lahat. So, kasi pala, hindi pala niluluto yun, hindi pala inuulam. Hindi namin alam kasi ngayon lang naman namin nakita yun dito sa
sa Ilocos yun. So, nakakatawa kasi kasi masaya yung simula ng gawain na to. Nangangaroling din tayo noon. Naalala mo, may mga young people na tayo na kasama noon. Si Saria, anong taon ba ito pumunta sa church? 2000. Maliit pa kasi. Siya yung unang pupunta sa simbahan. Maliit pa yan siya. Naglalakad lang siya sa gilid. Pupunta siya sa Sunday school. Naglalakad siya mula doon sa bahay nila hanggang doon sa may White House. Malapit kay Manong Freddy. Sa bahay ni Manong Freddy, sa likod kasi yung church. Lalakad lang. Tinanong ko siya isang araw. Sabi ko, saan yung bahay niyo? Sabi niya, doon po. Binisitahan namin ni Odi. Bunga rin namin sa campus yun. Kaso bagang inuwan ng Panginoon. Kapatid siya ni Sister Andrea. Hindi na rin nila naabutan. Kasama rin namin sa bahay yun. Nagagawa sa gawain. Pero nasa La Union na sila ngayon sa San Juan. So kasama ka nun si Odi. Nagba-Bible study kami nun. Actually, ang target namin siya, saka yung uncle niya na umaten sa church na mahilig kumawit. So ang naabutan namin nun, yung papa niya. So kapag start kami nun, alala ko February yun eh. Nakapag-start kami ng Bible study, pumayag sila, and then yun, doon nag-start yung Bible study nun sa bahay nila. Then kina Brother Greg may Bible study na rin nun. Time na yun. Sina Brother Roque 2007 or 6. Si J.A. naman ang binamit doon, saka si Jerica. Si J.A. dumati na Sunday School. May Bible study kami sa tapat nila. Yung bahay ni na Butchoy, Joseph. Kapatid ni Mama Talin. Bible study kami. Si J.A. Pikot-ikot lang siya doon. Takbo-takbo lang siya. Malik pa siya doon. Sabi, saan bahay mo? Diyan lang po. Tinuturo niya sa may harapan. Matin siya na Sunday School. Ni-invite niya si Jerica kasi sabi niya, tayo sa Baptist kasi may merienda doon. Yan ang laging nila sinasabi. Kain. So si Jerica that time, tabatsoy eh. Puti na yung buhok niya, parang Dora. Malik pa siya noon. So mahilig sa pagkain talaga. So nadala niya. Dahil hanggang sa yun. Nag-unti-unti silang dumalo. Pinuntahan ko yung bahay ni Jay at that time. Walang tao sa bahay nila. Yung bahay nila nun parang kubo-kubo lang na meron ng semento pero parang dilapidated eh. Hindi pa finish. Yung taas wala pa yun. So walang tao sa bahay. Sabi ng mga kapitbahay, wala. Andun sa Dadadjay. Taltalon. Taltalon. So, pinuntahan ko. Kaso di ako pinapansin ng mga ng mga magsasakay. Kasi bumalik ako, nagchinelas ako doon. T-shirt lang. Slacks t-shirt. Nahanap ko si yung tatay ni Jayan. So nakita ko sila doon ni Sydney. Balik ko si Sydney nun eh. Nagbubuhat sila nung palay na nabasa kasi umulan. Hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Brother Rock at the time. Sabi niya, kasalanan kasi ni Adan to eh. Sabi niya, kaya tayo naghihirap eh. So, yung kinaibigan, binibisitahan hanggang sa inalok ng Bible study. So, na-open yung Bible study noon sa bahay nila. Sila yung mga pioneer members noon. Nauna, Brother Elmo, yan sina Brother Gary, Roque, sina Brother Greg, lately na. Sister Melly ang nauna. Sila yung mga pioneer ng mga members. Time na yun, na naalala ko And then, nag-host tayo ng camp 2007. Kung doon nagkamali, 2006 or 2007. Parang ni Ate Helen yun. Pinondohan yun. Pero nag-registration kami nun, alala ko, 50 pesos. So yung mga kaibigan ni Pastor ng mga Good Shepherd family sa Tarlac, Pampanga, Maynila, puntahan. Pati yung mga young people sa Antipolo noon, the Antipolo Youth Alive, kami sa kanila, balikatan. So yung mga leaders namin doon, kami dito mga full-time staff, kami yung nag-lead ng camp. 2007, 2006, ang daming umaten noon, almost 500. So yung service sa church, yung tulugan nila sa eskwelahan sa SBC, doon kami nag-activity that time. So ang bunga noon, si Pastor Les Samson. Doon siya nagsuko ng buhay, saka si Pastor Jeremiah Pahela, yung kapatid ni Pastor Orlino. Yeah, so sila yung mga bunga ng camp na ngayon, nagpapastor na sila sa church. Kaya bunga din, maganda rin yung bunga ng camp na yun. Nakakatuwa, kahit nakakapagod,
Mga simula pa lang kami nun sa gawain. Dami pa namin mga palpak nun. Until now, may mga palpak pa rin naman. Hindi naman mawawala talaga yan. Right. Pero, yung mga time na yun, talagang hinubog kami. Kumbaga, preparation yung mga time na yun sa amin. Ministry. Kaya, yun, nakakatuwa. And then, yeah, balik si Paso Andrew sa Maynila. And then, yun, na-operan siya ng ng pastorate sa Pilar. So, ginamit naman doon si Pastor Robin Pabasan Senior. Kasi yung Pilar Abra, yung church doon, may building, pero parang tinambakan na lang ng mga ani. Doon nila nilalagay yung mga kambing, mga alaga. May mga members, kaso walang pastor for almost, I think, 3 or 4 years. Doon lang yung mga members sa paligid, pero wala silang pastor. So ngayon, sabi ni Pastor Robin, baka available ka, gusto mo pastoran. So pinastoran niya. Kaya humahanga din ako sa tao na yun kasi natiis na doon dahil liblib yun eh. Nung panahon na yun, hindi pa ganun ang karsada. Rough road. Nung pumunta kami doon, alikabok eh. Nag-camp pa kami doon ang time na yun. Si Pastor Andrew nagpapastor na siya ng time na yun. Tiis na talaga yun. Hanggang sa ngayon, pinagpala yung gawain doon sa Pilar. So habang kami tuloy-tuloy dito, si Brother Buboy nagbalik sa Antipolo, si Pastor Jay bumalik ng Batangas, nagpastor na uli. Ang naiwan ako na lalaki. Tapos si Ma'am Joyce, saka si Ate Lab. So, madalas kong kabanggaan nun si Ate Lab. Kasi that time, ayaw niya ako sundin eh, kasi ako yung leader sa team eh. Siyempre, mas may edad siya. Naintindihan naman natin lang po ako mapapanood. Mahal namin, love namin yan. Yun yung mga humubog ng mga relationship namin throughout the years. Yung mga pagkakataon na yun talagang ayaw niyong sundin. Nagtatalo kami. Sabi ako, leader eh. So, dahil mas may edad siya. That time, di pa ako marunong mag-lead eh. Kasi kung ano lang gusto ko, yun yung... Sige ba, ako leader, ako masunod. So, di pa marunong sa mga relational. Close-minded. Parang close-minded pa. Hindi pa tayo open-minded. Noong mga time na yon. So, yun, naalala ko nun, no? Ibigyan kami ng budget. Mula sa offering na nanggagaling sa mga tao. Wala pa talaga eh. Ini-stretch ko yung 150 pesos, 200 pesos sa isang linggo, ha? Yung 2000, ano yun? 2007, 6. Mga ganon. Grade 6 ako that time. Mga ganon. Ilan taon ka nun? I think I was 12 years old, Pastor. Good. Bata pa siya. Tayo na yun. 200, punta akong palengke. Ako naman malengke eh. So, bili ako ng kalabkab. Ano yung kalabkab? Tawag nila dito eh. Kalab. Para siyang mga balat ng baboy. Yung bibiling ko yun, tapos hahatiin namin niya sa mura. 25 pesos. Tapos puro gulay na. Pampalasa lang yung Kalab. kalabkab. So yun, sila nagluluto, schedule pa rin kami, nagluluto-luto. So yun yung mga naaalala namin na sinimulan. Kasama na din yung tinayo na nga yung Hope Learning Center. Challenge din sa amin yun. Ang dami namin learning process, kaya kinikredit ko lahat sa area, sa field, yung training ko. So, yun yung the best training ko talaga. Experience. Is the best teacher. Yun, experience is the best teacher. Doon ko talaga lahat natutunan. Yung mga bagay na hindi tinuturo sa Bible School. Natutunan ko siya on the spot. Sa area, paano makipag-usap sa tao, how to lead people. Yung mga times pa noon na maraming speaking engagement si Pastor. Isa, maabot siya na ilang linggo, no? Iniiwan sa akin yung church. Ako nagpipreach, ako nasa Sunday school, o lahat. Kasi bisa pag gumaalis si Pastor, sinasama kayo noon, eh, no? Mga babae. Hindi talaga nila iniiwan si mga babae that time. Maingat si Pastor sa amin ng mga time na yun. So, hindi niya iwanan yung mga babae. Ako naiwan sa church. Lahat, trabaho, everything. Pero enjoy naman, masaya. Sabi mo lang, talo-talo, mga tao, simpleng buhay. So, wala ka pang cellphone noon. Lately na ako nagka-cellphone noon eh. Siguro 2007 na ako nagka-cellphone. Pero nung dumating kami dito, wala akong cellphone. Talaga. Kaya nga nakakamiss yung mga ganun eh. Wala kang cellphone. Ang hawak ko lang Bible. Puro Bible lang talaga.
Yun lang yung ano, libangan mo, yun yung nag-encourage sa'yo, yung nagpapasaya sa'yo. Bago matulog, basa ng Bible. Pag di ka nakatulog, tingin ka lang sa taas. Kunin ng mga ibon, mga insekto. Yun. Maaga pa kasi yung mga time 6, 7, wala na pa sakyan. Oo, hindi pa ganun kaunlad ang Narbacan. Mga ganung oras, minsan alas 5 pa lang, wala nang tao sa kalsada. Ilan-ilan na lang yung mga makikita mo nun. Mga provincial buses, may mga tricycle man, mga private. Chap-chap-chap-chap, ano, wala pa nun mga NMAX, wala pa yung chap-chap na Scooter. Oo, yung scooter na hindi mo kailangan bitawa kasi pag binitawa mo, mamamatay yun siya. Yung pa lang, tahimik talaga. Yung pa lang ang makikita mo sa ano, sa krusada ng mga type niya. Yun yung mga masasabi natin ng mga pinagmulan ng ng gawa. Experiences. Yan. Ma'am Joyce, ano naman ang pakiramdam na you were there from the start? Until now, look at Pilgrim Bible Baptist Church. It's hindi naman natin masasabi na matagumpay na, but it is developing by the grace of God. Ano pong pakiramdam na nandun kayo from the start, from the beginning? Actually, yun nga, yung katulad dun sabi ni Pastor, I was not really one of the originals dapat. Local. But, oo. Local talaga. But by, during that time, yun nga, kinausap din ako na ni Pastor. And then, sabi niya, gusto mong sumama sa mission trip. So, that time, nung sumama na ako sa mission trip, I was not also expecting na ganito at saka dito sa Ilocos Sur. Although nabanggit na Ilocos Sur, but with zero knowledge din pagdating sa Ilocos Sur. So, doon nga, nung dumating na kami dito at nakita ko, tawag dito, fields, yan siya. So, syempre, galing kasi ako sa sa city. Lumaki ako sa city, Baguio City. Wala akong masyadong nakikitang palayan. So, ang laki ng naging adjustment ko. Although prior to that, tumira naman ako doon sa Antipolo. Pero advantage ka kasi ikaw lang ang marunong mag-Ilocano sa atin. Oo. Advantage naman sa akin kasi marunong ako mag-Ilocano. Ako actually yung honestly na taga-translate kung may mga hindi sila na nauunawaan. So, yun din. Nabanggit din nila Pastor na, si Joyce na lang ang isama natin kasi may Ilocano yan. So, yun din yung isang that time. At then at the same time, yung dapat na pianista, yun nga na nakabalik na. And then, nakabalik na dun sa church nila. And then, naiba siyang tawag nito, naiba siyang priority na during those days. So, with the privilege na nakasama, hindi ko siya inisip na ganito ang magiging nalabasan niya kasi yun lang yung desire lang na makasama, not knowing what God had in store para sa akin dito. Hindi ko nga alam na ito din pala makakasama ko, no? Hindi siya blessing in disguise kasi parang design ni Lord. Kasi kung hindi siya nakasama na siguro hindi rin siya mga asawa. Hindi siya mga asawa ko. Parang ni-ready kung titingnan mo Lahat ay planado na hindi namin alam. Right. Planado. Hindi rin namin alam sa isa't isa na ganun pala. During those times, din siya may iba din siyang company. Iba din yung company ko. Mostly ang company ko talaga mga staff ng church. Sa kanila, Bible student. Tapos masyado siyang engaged din siya sa mga yan. So, we do not have the opportunity. Nagkakakita doon sa Antipolo before. But, Hello lang. oo, pero hindi kami ganun ka, time. Magkaibang kami. So, ang sinasamahan ko talaga, staff na church. So, nung pumunta na kami dito, that was the opportunity na doon ko na siya na mas nakilala during that time. And then, pagdating naman sa ministry, masasabi ko na it's a privilege kasi dito rin ako natutong magluto. Bunso akong anak sa Baguio, hindi ko naranasan ang magluto. Dito ko lang din natutunan sa ministry. Yung tawag nito, yung aside from sa pagluluto, kung yun yung time na, yung panahon na mahirap na ang ministry. Yun yung time na kung ano ang nandyan, sabi ni Mag-Eva, kung ano ang nandyan sa rep, lutuin niyo kung ano yan. Bahala na kayo at gawan niyo ng paraan. Siguro nung time na yun na si Mag-Eva sa kalma, anong lulutuin ko. Napagod na siguro siya sa kakaisip din kung ano yung iluluto. Kaya ang sabi niya, kung ano yung sa rep, luto niyo, bahala na kayo. Kung walang laman. Kung walang meron kayong maluluto. So, from that, tapos yung na maging training din namin sa pamamagitan ng kahoy na na pagluluto. Honestly, ganun sa akin din.
hindi naman bago na sa akin, pero hindi kasi ako ang nagsisiga doon sa Baguio. Daddy ko yun. Nasanay na ako sa sa Gasol, ganyan. And when we came to Ilocos, doon na. Naalala ko pa noon, nung nag-high school na sila, sila, Pastor Jet, kasi Pastor Jai. Si Jay Van doon siya sa Calvary, Baptist Church nag-aaral. Pero tinransfer siya sa SIS. Pero sa ko lang noon, doon nasa Bigan sila. Sila, tatlo sila sa motor that time. Ako yung naka-assign na dahil si Ate Lab kasi marunong na mag-motor. So ako naman inassign sa madaling araw na magluto ng breakfast nila. Kaya 4 a.m. talaga ang call time ko para magluto. Kasi it takes time yung ng kahoy. Magpasiga ng kahoy. Oo, until such time na medyo nakabisado ko na. So medyo napapagaan na yun. So yun yung mga significant events na nakita ko na privilege din sa akin na nakasama ako. At yun yung from the start na nakasama dito sa doon na rin yung hindi ko pa inaasahan na sabi ko nga sa sarili ko hindi naman ako hindi education ang tinapos ko kasi I only finished 2-year course computer secretarial pero nandun ako sa area na magturo na sa folk learning center nung nag-start si Mema na i-open ang folk learning center. Ako ang nasa nursery at time. Ang pupils pa namin noon, sila Joseph, sila Jay, yan, sila Vicky, tapos sila Julio, si Pastorion, siya lang ang may klaming kay Julio, saka si Gia. Yan. So sa amin, nursery, gano'n. Nung dumami kami, naging maganda rin po yung testimony actually ng folk learning center sa community kasi pag once napupunta na sila doon sa Subic Integrated School, sila kasi yung nagtatap sa school. Phoebe is one of our pioneer na pupils book learners. Nakatulong din yan siya and then after nun, yun na nabigyan kami ng opportunity nung in-offer sa amin ang scholarship na dati talaga. So, ang purpose kasi talaga para kahit paano. Medyo lumaki-laki na actually yung mga enrollees ng Hope Learning Center, nagagamit din namin. And we took the challenge nung sinabi na tinanong sa amin kung ano ang natapos namin. So, Pastor Peter was challenged then. Sige, dahil meron namang free na tuition tutorals. That time, si Ma'am Wendy naman ang nagturo sa Hope Learning Center. Si Ma'am Wendy na asawa ni Pastor Jay at saka si Ma'am Margie. Habang nag-aaral kami. Si Ma'am Margie, 8 to 10:30 nagtuturo kami. And then after noon, papasok kami sa 10:45 until 5 p.m. Papasok kami sa school sa ISPS. So those were the days na napagdaanan during that time. And then until naging tapos yun until that time nung ibinigay na kay Pastor nung after ng wedding na namin yun 2009. Pero bago nangyari yun yung mother church ng Whispering Hope sa Hawaii na-dissolve. So for some reason we do not know. So para kami nawala ng mother church. Kaya para maayos yung authority issue, noong time na yun, pinuntahan ni Pastor Peter ang Pilgrim. Buhay pa nun si Pastor Scrupolo Sr., buong family ni Pastor. Tapos sinama si Rick, kasama na namin si Rick nun eh. So, nagpa-adapt sa Pilgrim 2007. And then, after a year, 2008, walang support yun authority lang yun. Kailangan lang magkaroon ng nanay na matatawag. 2008, na-organize ang church. Kasi yun din ang nag-issue sa amin dito. Sa church na parang bogus kasi. Parang gano'n. Parang nag-drive ng walang license. Parang gano'n yung issue. So kaya, iniwalahan ko sa rin magawa niya. So 2008, na-organize ko. And then, yun na yung lumipat tayo. Umalis na tayo doon sa malaking building. Lumipat kami doon sa Munsilin. Yung tinitirahan nyo ngayon. Yung dalawang pavilion, yung isa yung church, yung isa yung bahay nila pastor. Sa kabila, yun yung dorm ko sa likod. Sila, yung tinitirahan nila, yung tinitirahan nyo ngayon. Yes. Sila tinira. Sila magpiko. Pinatira kami doon, walang bayad. Blessing yun. For 1 year, isipin mo 1 year kami nag-stay ng walang bayad. Kuryente, binabayaran natin. Pero yung bahay, wala. Pero nililinis namin dalawa ni Brother Odi yun. Paligid, araw-araw, walis kami.
sabi ni Ma'am Pico sa ni Madam Madam Celine. Sabi niya, ay, ibang araw-arawin niya na walisin. Nasisipag na naman. Malawak yun eh. Ang lawak eh. Sa amin naman kasi, bilang pinatira kami ng libre, that's the least thing we can do. Na i-maintain namin na malinis yung property, maayos. Doon na si Ate Rosette, tumadaan na dyan. Sabi ko nga, siya yung aming alarm clock. Isigaw na yun na umaga, maririnig mo na yung boss, mag-isip na kami. Rosette. So, siya yung alarm clock namin. Sisigaw yan, maririnig namin siya. Pari-pari ko lang yun siya. So, little we know na isang araw pala ay magiging part ng gawain si Yes. Family. family social. Nakakatawa. Basta, ang natutunan namin, don't give up on people. Huwag niyong bibitawan yung mga tao kasi hindi natin alam kung kailan kikilos ang Panginoon sa kanila. Isa yan sa mga lessons na natutunan namin. Huwag niyong bibitawan ng tao kasi hindi niyo alam kung kailan mag-work ang Panginoon. So yun yung mga natutunan. Kasi siyempre, marami din nangyari eh. Siyempre, tao lang din tayo. May times na nangihina kami. Mga panahon nga na pag umuwi ako sa amin, para ayoko na bumalik ng Ilocos. Kasi alam ko pagbalik ko, bugbugan na naman sa gawain, laban na naman. Kaya so, nanibis ko yung nanay ko. Kaya pag uuwi ako, nag-stay ako sa bahay na matagal, tapos pagluluto niya ako. Lahat, everything, hindi ka kikilos. Pero pagbalik mo dito, ikaw ang kikilos. Ganun mga times. Pero all in all, salamat kasi hindi namin alam na darating sa point na ganito na i-bless pala ni Lord yung gawain. Hindi pa naman sobra, pero alam natin darating tayo doon sa araw. 18 years pa naman tayo, so naniniwala ko na isang araw ay darating doon yung ating gawain one day. So, yun yung 2008. Tapos 2009, 2008 yun yata yung liligaw na ako sa iyo. Kasi nag-aaral pa siya kasi ito. So ayaw kanyang tumundan. Ayaw niya kasi sa akin. Twice niya akong tinurn down. Advice, no? Siya nag-aaral siya. Dalawa. Sabi ko kay Lord, sa pangatlo pag hindi, ayoko na. Siguro baka hindi siya yun. Kalooban ng Diyos. Pangatlong beses. Talaga nilulod ko sa Panginoon. Pag hindi pa talaga, sa pangatlo, baka hindi talaga. Pero sa pangatlo, nakita ko nag-work yung Panginoon. Karoon ako ng window of opportunity kasi may nagbago eh. Treatment, everything. Kasi dati, layo pa lang ako, iniwasan na. Liligo naman ako. Papabangon yung pero hindi ko alam. Pero tanongin mo na lang siya kung gusto. Bakit ba? Ako may naapakan akong buhok. Ang haba ng hair. Ang haba ng hair, no? Medyo maparala mo. Sa akin naman during those times, actually kinausap ako nila Pastor, it was 2005. Dahil nagpaalam na siya kay Pastor. 2005 yun. Kasi graduate ako noong 2008. Una niyang paalam kay Pastor na nag-pray siya. Kinausap ako nila Pastor, sabi niya, ika nga, kausapin ka namin. Dalawa sila ni Macero. So sinabi niya na, nag-pray sa'yo si Ronald Panot. Sabi ko kasi, may tatlo akong binitawan na reason. First, sabi ko, nag-aaral ako. Kasi during that time, 2005, doon na yung time na nag-start na kami mag-aaral ni Ate Lab. Sabi ko, gusto ko makatapos ng pag-aaral. Pangalawa, sabi ko, wala akong gusto sa kanya. Direct to the point. Opo, talaga. Kasi yun yung nararamdaman ko. Pangatlo, sabi ko sa kanya, kakilala ko kasi yung kanya, yung Nakaraan. Bangot. Yung una niyang pinag-pray before. Iwan sabi. Ay, may naiwan ka doon. May naiwan talaga kasi siya. At alam ko rin naman doon. Alam din naman niya na hindi rin kasi siya dati ang pinag-pray din. So, hindi talaga, wala sa kaispan na gano'n. So, sabi ko, naging totoo lang ako sa sarili ko during those times. Na gano'n. Nakita ko yung mukha nila, Pastor, at saka parang, sila, parang hindi sila nagtagumpay doon sa doon sa... Pero wala silang nagawa naman. Wala silang nagawa kasi yun yung sinabi. Pero yun nga, after those years, hanggang nung before matapos yung 2008, that was February. Doon ko siya sinagot ng February na.
before ng Gulat. graduation. Doon sa hindi mo naalala? Mana? Naku, away. Yan. Ito wala na rin. Yun po. So, February, before ako nag-graduate, doon ko na yung time na, sinagot na siya that time. Then, after nun, yung time na yun, 2008, nakagraduate na ako. And then, the following year, hindi namin alam na iiwan na nga pala kay Pastor yung pagpapastor sa amin. Actually, may plano kami. Nung sa school kasi, marami naliligaw sa kanyang biligan sa SBS yun. Akin naman, sabi ko, advantage ko din kasi saan ako. Positive lang. Tapos lagi kami magkasama-sama. Sila hindi naman pag sa school. Positive yung vibes. And then yun nga, after nun, nabanggit ko naman sa kanya yung plano. Makita ko ng Baguio nun. Buhay pa si mama nun. Mother-in-law. Kasi nabunso siya. Gusto siya nakikita yearly sa Baguio. So I promise her na kung sakali man asawa kami, iakit ko siya ng Baguio. Kaya nag-plans kami nun na mag-start ng ministry na malapit sa Baguio. So actually, pinag-pray namin sa Cervantes. Hindi ko na nabanggit ni Pastor. Kung mapapakinggan ni Pastor to, ngayon na lang ito narinig actually. Pinag-pray namin na Cervantes noon. Hindi pa kaya pasalingan. Prepare para. Pero kinusap pa ni Pastor. Sabi niya, Brad, katapos ng kasal nyo, ikaw ang maiwan. Mag-start kami ng gawain sa Bulacan. Si church planter talaga si Pastor. Kahit lagi niya sinasabi na ito na yung last, dito na ako mag-stay. Hindi kami naniniwala doon actually. Kasi alam namin na ang kanyang forte niya talaga is to start and pioneering. Train a preacher and then iwanan niya and then mag-start siya. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin niya. Hanggang yun niya, yun talaga siguro ang design ng Panginoon sa kanya. Sabi niya ba, di ko maiwan, mag-start ako ng pioneer work sa Bulacan. So, syempre, dahil senior pastor, tapos sabi ko na, mas nakikita niya yung hindi ko nakikita. So sabi ko, sige po. Although, mayroong pag-aalangan tapos yung nga nakasanayan namin sinasabi na walang iwanan. And then, nagkahiwa-hiwalay kami talaga lahat. So, napunta sila sa ibang lugar, yung mga kasama na, tapos andun na sa Aprana, although malapit lang, pero hindi kami madalas nakikita. Kasi layo ng looban nun, dati wala kayo sa sasakyan, kailangan mo maghintay ng jeep doon, papunta ng sentro, sa Banggit. Pag naiwan ka pa, wala na. Susunod na araw na uli yung jeep, biyahe. Hindi kami gano'ng nakikita. So, hanggang sa'yo na, kami naiwan, 2009, pinasal kami sa Baguio. Nagpakyatan lahat ng mga members. Lahat ng mga members na men, ay iniinom ko Yung mga bago na lang na men na hindi. Siguro kung nado na si Sir Rola doon, ininom ko na. Kahit bata. Bata niinom ko nainom namin sa naging niinom namin lahat ng members na nanay sa katatay sa church. May people kasama, yung mga batch niya sa Baguio, mga batch ko. Inasal kami, wala talaga akong pera noon. Actually, wala. Kaya ang ginawa ko noon, yung mga close kong mga churches, pinuntahan ko siya, sabi ko, preach ko dyan. Kasi kailangan ko lang ng pera. Gusto ko mag-preach sa church nila kasi kailangan ko ng pera. Hindi para maging blessing sa mga simbahan. Para sila maging blessing. Sila maging blessing. Yung last na itinerary ko, bago ako bumiyahin ng Baguio, nakit namin yung Baguio. Sa pila na ko galing, Paswan. So, pinasa ko doon, pagod. Pet ko pa ng time ngayon. Sobrang kapayatan ng time. So, gabi, dumating yung kapatid niya, si Manong Joseph. Dala yung jeep, galing Baguio. Tapos ako, kinuha namin yung baboy sa Solbec. Actually, walang bayad yun. Kapal mooks lang Sabi ko, ma'am, yung sa Misabal Moro. Sabi ko, babayaran ko po ito pagbalik. Talagang by faith, lakas ng loob. So, natiwala naman sa akin. 3 baboy yun, inakit namin. Sabi ko, pagbalik ko kasi may pera na kami, alam ko yun. Dahil dami namin binibitahan nun, mga batches, everything. So, yun, mapagbalik, nabayaran naman namin. So, kinasal tayo ng April, Kaya lang ba? April 23, 2009. Then, bumaba na kami ng May 2009. So, parang wala ring honeymoon stage. Nag-preach pa ako sa Pangasinan, sa camp.
Dire-dire. From kasal namin sa Baguio, bumiyay kami ng Pangasinan sa Dasol. Nag-push ako doon sa camp. Then from Dasol, bumalik kami dito sa Nervacan. Yun na yung unang week namin sa church. And then first Sunday ng May, ako na yung official na tumayo as a pastor. Nalala ko nun, ang tahimik ng church. Siyempre, yung mga tao, medyo ano pa yung kalooban nila. Nasanay silang buo kaming team. Ngayon, dalawa na lang kami. Tapos, talagang malaking adjustment. Unang preaching ko, wala nag-i-amen talaga actually, wala. Ako lang ang maingay nun. Hindi ko alam kung naiintindihan nila, naririnig ba nila, naunawaan ba nila. Kaya may mga times na sabi ko nun, okay na lang sana kami, parang hirap, pero yung blessing kasi from bumibisita si pastor, nag-encourage siya. Kurina, preach ka lang, bisitahan mo yung mga tao, alamin mo yung kalagayan nila. So, yun lang, kasi kung ano yung sinasabi niya, yun lang yung ginagawa ko kasi wala talaga akong alam eh. Kung ano lang yung pinifill up sa akin ng pastor ng mga wisdom that time, yun lang yung ginagawa ko sa mga tao. Saka yung napapansin ko sa kanya, yun lang yung mga ginagawa ko that time. Then unti-unti, nagkaroon ako wisdom, nagkaroon ako ng circle of friends. Yung mga dating mga kaibigan kong pastor na worker pa ako ngayon, pare-pareho na kami pastor. So doon, lumalapit ako sa kanila, fellowship sa Abra, sa Ilocosur, and then ma-attend na ako ng mga conference noon para magkaroon ako ng idea how to pastor a church. So doon lahat siya umikot. Kung isa-isayin natin yung details, laging talaga yung oras natin nakarami. Pero doon siya umikot, everything. And then sa paglipas sa panahon, 2009, 2010, 11, unti-unting nagdagdag ang Panginoon. Nag-ready siya ng mga kaluluwa na gagamitin niya sa gawain. So palipat-lipat din from Munsilin, lumipat kami doon sa Margaay, Pinansangan, yung tapat ng Shell. Yung North Oil ngayon, yung nakapwesto doon yung Victory Church doon. So inupahan dati yon, then pagkatapos noon doon sa Metro Lungo Cooperative, sa Margaay pa rin yun, di ba? Pinansangan, yung tapat ng Yamaha ngayon, inupahan ng church yun, and then yung last na yung ngayon. Dito sa atin, sabi ko sa Panginoon noon, Lord, last na lipat na to ha, pagod na ako, sabi ko sa Panginoon. Actually, history pa noon, pinapaalis tayo doon. Kasi merong kumontrata na hindi namin nalaman na mas malaki yung upa na more than 10,000 naman, upa lang natin noon, 2,000. Minsan, nadidelay pa. So, hindi ko nalaman yun, nasa Baguio kami, tumatawag yung mga members that time, na Pastor, hanggang last Wednesday na lang tayo dito. So napauwi kami na maaga. Nag-prayer meeting pa tayo no Wednesday, no? Pero bago nag-prayer meeting noon, umuwi kami ng Tuesday. Nag-ikot-ikot ako sa bayan. Naghanap ako ng pwedeng maupahan. October yon. The next month, mag-anniversary November. November pa ang anniversary ng church. So kasi that time, anihan. Kaya actually talaga ang anniversary ng church, October talaga. So that time, dilagay ko ng November kasi yun yung may mga income ang mga members that time dahil nagtatal-talon pa lahat karamihan ng mga members. So dikot ako sa bayan, yung na ilang beses ko nadaanan yung property natin ngayon, pangatlo yata. Tapos nakamotor ako nun may motor na ako nun yung blue, yung MCX. Inugulugan natin yung buwan-buwan. Sinaga lang malugulugan. Dikot ako sa bayan, umiyak ako nun Di pa uso helmet nun sa umiyak ako, sabi ko, Lord, pag hindi niyo po ako hinanapan ng meeting place, hindi na ako mag-preach. Sabi ko, bahala na kung ano mangyari. Basta that time, sinabi ko na sa Panginoon yun. Parang nakipag-barter ako that time. Kung hindi niya ako hahanapan ng meeting place para sa church, that Sunday, hindi talaga ako mag-preach. Bahala na kung ano mangyari. So yun, pangatlong ikot ko doon sa property, kumatok ako. May lumabas na tao, si Ate Leia. Sino kayo nakatira that time. Sabi ko, kung may-ari nito, inauupahan ko ba yung baba? Sabi niya, hindi kami may-ari, puntahan mo yung may-ari. So doon sa Santa Lucia din, si Doktora Marilu, doktora sa mata, inausap ko siya, pakilala ko. Sabi ko, baptist po ako. Una pa nga sabi niya, oy, ano ka ba? Ganito ka. Binanggit siyang grupo. Kasi kung hindi, ayaw namin. Hindi po. Sabi ko, baptist po kami. Ay, pareho tayo. Akala ko baptist siya. Yung pala, Adventist. Sounds sounds like. So, hindi ko naman plano makipag-debate noon. Ang plano ko maghanap ng meeting. Sabi niya, sige. Pirmahan tayo. Pirmahan kami kagad, black and white. 1-year contract, renewable, taon-taon, mag-i-increase yung upa. So, that time, kinailangan ng 15,000 kasi
kailangan mag-down ng 1 month advance and 1 month deposit. So 7 plus yung monthly. So, kailangan ng 15,000. So Wednesday prayer meeting, bago yun, inikot ko yung mga members. Pinisitahan ko, sabi ko dapat nasa Wednesday prayer meeting kayo kasi meron tayong special na pag-uusapan. So that time, sabi ko kailangan natin ng 15,000. Kung hindi natin mapapalabas to, prayer meeting, wala pa tayong 20 nun, no? 20 prayer meeting. Sabi ko, pag hindi natin mapalabas yung 15,000, sa labas tayo magsiservice sa Sunday. Kasi yung mga gamit namin nasa labas na. During service na namin. That time, October, birthday ko pa nun, no? Sakit sa kalooban ko nun kasi parang pinaramdam ng Diyos sa akin yung ganun. Grabe naman, parang hirap. Matinik na birthday. Matinik. Sabi ko, naglilingkod naman kami, wala naman kami ginagawang whatsoever, pero bakit? Kaya, yun na nga, nag-special offering kami, bukod doon sa offering, special offering, umabot pa ng 16,000 yun. Wow. Sobra pa ng 1,000. Tuwan-tuwa ako nun kaya lakas ang loob ko nun, no? Pagising ko, aga kong gumising, pinunta ako si Doktora, binayad ko yun. Lipat tayo, naglinis kami nun sa church, inayos yun. Doon na yun. Pero sa baba pa, hindi pa namin bahay yun. Ang inupahan pa lang yung church. Nakatira kami sa San Jose, sa likod nung, malapit doon sa bahay ni ex-mayor, Dero Saragosa nun. Doon kami nakatira. Umupahan kami doon. So, inayos namin yung inakot yung gamit, no? Naalala ko, yung ginamit na panghakot, kuliglig. Mula doon sa Margay hanggang sa Santa Lucia. Yung kuliglig, yun yung ginamit. Tinitingnan kami ng mga kapitbahay doon. Alam nila yun. Mga kapitbahay natin doon. Ang ingay kasi yung mga gamit, inahakot na Kuliglig. ang kuliglig. Hindi na Sister Nancy. Sila yung nagtinakot na gamit yung time na yun. So, kaya kung paulit-ulitin, hindi maiwasan minsan nakakayak talaga na alalahanin yung story. Totoo talaga ang Diyos. He is real. Patunayan ko siya kasi challenge ko siya sa buhay ko. Talagang ibinigay niya time na yun. And then, the other story is yun na. Narito na tayo, nabili na natin yung property. Tapos, bibili pa tayo na another property. Then, magtatayo tayo ng church building by God's grace. And then, yan, nakasama namin kayo. Di namin alam na makakasama namin kayo sa gawain. Ang Diyos lang talaga gumawa lahat ng paraan ng bagay na yun. Hindi namin sasabihin na kami yun Si Lord talaga yun siya. Si Lord siya. So, kaya, yun. Masaya. Anong taon ka naging part ng gawain partner? Ano ako, sir? I first attended the Pilgrim Bible Baptist Church June 2017. 27. I got baptized October. Before ng anniversary nun, Pastor. 2000. October 2017. 2007. October 22. Tapos yung anniversary natin nun is 28 ata. November. October din October po, na, Pastor. nailipat na. 27 or 28 that time. So, yung anniversary na yon is 10 years anniversary. Kaya naalala ko, meron akong damit noon na. So, 8 years ka na. Opo, 8 years na, Pastor. So, this coming October. Mag-iisang dekada ka na pala. Pero parang kahapon lang din, Pastor. Parang kapal. Ako Ayan. naman, 2018 ang formal na transfer ko as member. Oo, transfer. Yeah, blessing. So, in short, Sir Ronald, napakagaling talaga ng Panginoon, no? Yeah. From kung paano sila nag-start doon sa Antipolo, pagdating nila dito, imagine iba sana yung pianist, pero si Ma'am Joyce yung napunta dito, and then yung use ni Ma'am Joyce, maging translator. Kasi kung wala si Ma'am Joyce, mas mahihirapan sila dito. Ay, ang galing-galing talaga ng Panginoon. So, thankful siya na siya yung nakasama. Kasi kung hindi, Ganon. Pastor, kung hindi, wala ako sa church. Kasi siya ang nag-invite sa akin. ay, ganun ba? Ay, ikaw ba Pati rin nag-invite po sa ako, kanya? kasi siya rin po yung nag-invite kay Ma'am Fatima. Ay, okay. Hindi, si Ma'am Fatima kasi, galing ng Taguig yan. Nagkasakit siya, hindi niya natapos yung Bible school, umuwi siya na nagbukel. At naghanap siya ng church, nakita niya yung church natin. Naghanap siya ng, estudyante sa that time, naghanap siya ng church na complete yung service. May morning, may afternoon, may evening. Pero actually, kung titignan mo, marami nang pinuntahan ng Baptist Church. Oo, dami siyang inikot ng Baptist Church. It so happened during that time, nagka-problema siya sa kwan kasi doon siya si Lord nag-stay. Actually, napapansin ko na siya kasi lagi ko nang nakikita na
laging nakapal ka rin ang tulad mo. Siya rin pala, ganun din yung impression niya sa akin na sino ba tong kwarto to? Lagi rin nakapal ka. Tapos natanong siya nung one time nag-attend siya na survey, sabi niya, Pastor, meron po ba kayo na pwedeng pag-dorman dito malapit sa church? Sabi ko, dito ka na, ba't maghahanap ka pa ng dorm? Nagka-podcast kami na salubong kami na time, dala-dala niya yung gamit. Sabi ko, punta na lang sa bahay. Pero tsagaan mo, during that time, wala na rin kasi si Sister Andrea. Wala na siya. Bumalik na kasi siya. Sabi namin, kung ano lang yung meron, pag tsagaan natin, pag wala, taste na taste. Pero naging blessing siya kasi, kayo kumikilo sa bahay, marunong siya sa bahay. Kaya naging blessing niya. Yan. Pastor and Ma'am, kung meron kayong tanong na, kung meron kayong short message na gustong sabihin sa bata-batang kayo nung kayo pa ay nagsistart, kung makakausap nyo man sila, ano yung short message na gusto nyo sanang sabihin sa dating kayo nung nagsistart pa sila? Ladies first. Mukha niya. Malalim yung Malalim. Ano nga ulit mo yun? Anong message nyo na gustong sabihin? Kung makakausap nyo yung dating kayo, Ma'am, nung nagsistart pa kayo ng gawain, anong munting mensahe na maaari nyong sabihin sa kanila? Siguro yung sa akin sa part ko is maybe more on tawag nito, more on tawag niyan yung kung ano pa yung mas nagawa ko pa. Siguro mas maganda na kung alam ko lang na ano pala na ganito pala ang magiging kantuan. Siguro mas nagawa ko pa yung more nagagas ko. Pero I think this is one way of how God deals sa buhay ko. Kasi sabi ko nga ang ganda ng ng metamorphosis ng Christian life ko. Metamorphosis, butterfly. Kasi sabi ko nga, from doon sa Baguio before, Sunday school teacher ako doon, dito, iba yung mga naranasan ko talaga. Kumbaga, mas madibdiban ang experience, likewise experiences dito. Talagang doon ka talaga mapipiga doon sa part ko. Kakayanin mo ba kung hindi na? Biyaya naman ng Panginoon kahit paano nakayanin. Oo. Napag-stay. Oo. Kasi honestly, may dumating din yung time na nag-compete din ni Pastor dati. Magsigayan na tayo. Ganun si Pastor dati. Inisip ko na nung sabi ko, kung uuwi ako, sabi ko gano'n sa Baguio. Okay din naman kasi may uuwihan akong church sa Baguio. Malaki naman. Kaso lang parang iba na yung nagsimula part kasi pagsisimula, parang ang hirap at mabigat na na ganun-ganun lang yung iwanan. So since maubos yung oras natin, 5 minutes na lang. Ay, gano'n. Siguro masasabi ko lang, buti tinuloy ko. Kung makakausap nyo yung Ronald na sumuko sa likod ng pulpit, yun ang sasabihin nyo. Siguro sabihin ko sa kanya, buti tinuloy ko. Buti tinuloy. And it's all by God. Ako naman, buti hindi ka umuwi ng bati. Kasi during that time, ako parang, pwede nang umuwi. Kasi wala na kwan na, suko na. Mga panahon na yun. Pahirapan na. Mahirap na lang. Pero buti na lang. Blessing din yun na at least nagtuloy. Yes. So, Pastor and Ma'am, maraming salamat po sa time nyo. Thank you for sharing with us authentic voices, meaningful conversations. And stories that inspire and those memories or experiences that helps us to learn. And those lessons, sir, na maaari tayong makapulot at sa mga nanonood sa atin, makakapulot din sila ng aral. At the same time, sa mga nag-i-start na katulad noon ni Ma'am Joyce at saka ni Pastor, ay yung lesson nga nila, Pastor, ay sir, magpapatuloy. So yun yung challenging. Inspirational. Yeah. Because real lives bring real lessons. And we are Pilgrim Talks. Good evening.